Magandang araw mga paps, Michael Buo nga po pala. Nandito po tayo sa DTI BPS, Department of Trade and Industry, Bureau Philippine Standard. Nakaka-excite yung araw na ito mga paps dahil sigurado marami tayong matututunan, lalo-lalo na pagdating sa mga ginagamit nating helmet. Ano ba talaga ang ICC at PS Mark? Alamin natin ngayon mga paps. Magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na maipaliwanag yung different certification marks na ibinibigay ng Bureau of Philippine Standards doon sa mga qualified importers or manufacturers sa mga produkto na importante sa ating mga motorcycle riders. So particularly, ang focus ng pag-uusapan natin ngayon ay yung helmet. Good morning sir. Tanong ko lang, gaano ka-importante ang DTI BPS sa motorcycle industry? Mahalaga yung DTI Bureau of Philippine Standards sa motor industry kasi marami tayong mga produkto na particular sa motor industry na regulated ng Bureau of Philippine Standards. So ibig sabihin pag regulated, kailangan ay dumaan sila sa certification process ng Bureau of Philippine Standards bago pwedeng maibenta yung produkto. So isang halimbawa doon yung helmet, yung tires. So ang helmet ho ay required na dumaan sa certification process ng Bureau of Philippine Standards bago siya maibenta. Sir, ano po yung ICC and PS Mark? Ano po ang pinagkakaiba ng dalawang ito? Yung ICC at saka PS Mark, yun yung dalawang certification scheme ng Bureau of Philippine Standards. So ang kaibahan nun, yung ICC o yung Import Commodity Clearance Certification Scheme, ang proseso nun ay kapag imported yung produkto, dumaan dito sa Pilipinas, wala siyang PS license, so kailangan niyang mag-undergo ng ICC certification process. Yung ICC certification process, yun ho ay per shipment, so per batch. So, per bill of lading. So, ibig sabihin, nag-import ka ngayon, mayroon kang shipment, kailangan mong mag-apply sa BPS ng ICC. So, tine-check natin yung produkto per shipment. Kung okay, walang problema, pasado, bibigyan ka ngayon ng import commodity clearance, kasama ng import commodity clearance yung ICC stickers. Pagkatapos ng lahat ng proseso, bibigyan ka ng ICC stickers, 1:1 ho yung ICC stickers. Yun yung dinidikit natin sa mga produkto. Yung PS certification mark naman, ang kaibahan nun, ang pinupuntahan natin, yung mismong factory na gumagawa ng helmet. Ino-audit natin yung factory sa kanyang quality management system, yun yung naririnig natin, ISO 9001. So kung siya ay maayos yung kanyang sistema, yung kanyang quality management system, sang-ayon sa requirements ng ISO 9001, i-audit din natin yung produkto. Ang binabangga naman natin noon sa pag-audit sa produkto, yung Philippine National Standard ng helmet. So, tinitest natin yung produkto sa planta kasi required yung mga factories na merong equipment na capable siyang mag-test dapat ng quality ng produkto sa mismong factory. So, kung na-comply niya yung requirement ng quality management system, na-comply niya yung requirement ng Philippine National Standard ng helmet, kukuhanan natin ng sample doon sa factory. Ipapatest natin yon sa third-party testing laboratory. Kung pumasa, bibigyan natin siya ngayon ng lisensya. So ano yung lisensya? Yun ay lisensya para pwede niyang gamitin ngayon yung PS certification mark. Gaano po ka-importante yung mga markings na to sa aming mga helmet? Importante yung dalawang markings na yon kasi ibig sabihin kung may ICC sticker o merong PS certification mark, ibig sabihin dumaan sa tamang pagsusuri yung helmet. Ito ay na-check ng BPS, na-inspect, na-sampulan, at may mga tamang test report, kaya siya natin binibigyan ng certification mark. So either ICC sticker or PS mark nga yung sinasabi natin. Dito sa Pilipinas, wala tayong testing laboratory ng helmet. So kapag imported yung produkto, ang sistema natin ngayon, nire-require natin yung mga importers na mag-submit ng test report. So yung test report galing sa foreign laboratories, tine-check natin, iniisa-isa natin na yung mga test report ay tugma doon sa type or model ng kanyang helmet. Saka natin siya binibigyan ng import commodity clearance. So sa PS, ang tinitingnan natin, dapat pasado yung test report, pasado yung audit report, yung quality management system niya at saka yung PNS.
Kapag na-comply niya parehas yung mga requirements na yon, saka natin siya bibigyan ulit ng lisensya. Bago natin siya i-authorize, yung lisensya ulit, yun yung nag-o-authorize na gamitin yung certification mark, yung PS mark. Sir, bakit po yung PS mark can be directly printed sa helmet pero yung ICC is sticker lang? Ang pagkakaiba nun, yung PS mark, ang sabi natin, license yung binibigay natin. Ang binibigyan natin ng lisensya, yung mismong factory na gumagawa ng helmet. Mas mahigpit ang proseso doon sa PS kasi pinupuntahan yung factory, ino-audit. So, kaya ang lisensya na sinasabi natin, valid for 3 years. So, ibig sabihin, authorized siyang gamitin yung mark within the validity ng kanyang license, ng PS license. Siya ay pwede nang mag-emboss or mag-print ng mark sa mismong helmet. Ang requirement lang natin doon, dapat kasama doon sa pag-print niya ng mark yung license number. Kasi yun yung traceability requirement natin. Sa ICC sticker, ang sabi natin kanina, per shipment yon. So, every time na may mag-import ng helmet, hindi siya pwedeng ilabas sa customs nang hindi siya nag-a-apply sa BPS. So, per shipment, nag-a-apply yung importer. Kaya per shipment, tini-check natin yung importation. Hindi kasama sa sini-certify natin yung mga succeeding shipments. So, yun yung kaibahan. Kaya kailangan, sticker talaga yung ibibigay natin. Kasi yung manufacturer na pinanggagalingan ng helmet na imported ay hindi naman natin certified. Sa pangkalatan, sir, meron ba difference sa quality ang ICC at PS mark? Pagdating sa requirement ng Philippine National Standards, wala siyang pagkakaiba. Kasi pareho siyang dumaan sa certification process, pareho siyang nag-comply doon sa Philippine National Standards, ang particular product standards. Ang kaibahan lang niya, ang sinasabi natin kanina, mas masalimuot, mas mahigpit ang proseso ng PS kasi pinupuntahan natin yung factory, ino-audit natin yung factory. Sir, may mga mensahe po ba kayo sa mga fellow motorcycle riders natin? Isang mahalagang paalala, so itong kaninang umaga, papasok ako sa opisina, so may na-observe ako na isang motorcycle rider. Nakita ko, yung helmet niya, mayroon namang proper certification mark. Ang una kong napansin, mayroon itong nakakabit na ICC sticker. Kaya lang, nung lumingon siya sa kabilang side, napansin ko, sa kabilang side ng kanyang helmet, mayroon namang PS mark. So, ang paalala natin sa mga riders, hindi ho pwede na ang inyong helmet ay may dalawang certification mark. So, pwede ho kayong hulihin doon. Dahil isa sa mga certification mark na yon ay hindi pwedeng nandun sa helmet. So, pwedeng tama yung kanyang PS mark, mali yung kanyang ICC sticker. So, pwedeng mangyari na valid yung inyong ICC sticker, legitimate yung inyong ICC sticker, pero hindi siya intended sa helmet. Kasi hindi mangyayari na yung importer o yung manufacturer ay mag-undergo ng dalawang certification process. So, mag-ingat ho tayo, yung ating mga riders, kapag ang inyong helmet na binibili ay merong PS mark or merong ICC sticker, isumbong nyo agad sa DTI. So tingnan ho ninyo, kapag yan ay may PS mark na, valid na ho yung PS mark. Hindi nyo ho kailangang lagyan ng another ICC sticker. Kung yung gagawan ninyo lang ng paraan para hindi kayo masita, panindigan ho natin, hindi ho dapat sinisita yung PS mark. Kasi acceptable mark ho yun. Hindi nyo ho kailangan na maghanap ng ICC sticker sa ibang produkto at idikit sa inyong mga helmet. Bawal ho yun. Mas lalo ho tayong nagbibigay ng dahilan para tayo ay hulihin. Meron tayo ditong sample, so gusto ko lang i-diinan ang kaibahan para lang maging particular tayo dun sa markings. So, kasi ang ating gustong ipaalala sa mga motorcycle riders na bibili ng helmet, dapat, ang iti-check dapat laging merong certification mark. Kung walang certification mark na ipapakita natin, ibig sabihin, hindi yun dumaan sa tamang pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards. So, hindi siya dapat nasa merkado. Iyon ay pwede niyong i-report sa amin, pupuntahan namin, pwede nating hulihin. So, ang una nating ipakita, yung PS license. So, ganito yung itsura ng PS mark. So, ito yung PS mark. So, yung globe. Tapos, ang importante na sinasabi natin, kung bibili kayo, hindi lang basta may logo. Kailangan may license number. So, nandito ho yung license number. Ito yung traceable sa mismong manufacturer. So,
Yung license number ay unique sa bawat manufacturer na nililisensyahan natin. Wala hong magkaparehong license number. So, pwede nyong i-verify yan. Makita nyo yung license number, pwede nyong i-verify sa BPS website or tumawag sa Bureau of Philippine Standard hotline. Itanong nyo kung sino yung manufacturer nito. So, madali hong matrace. Yung kasunod, yung ICC sticker. So, ito ho yung sinasabi natin na ICC sticker ngayon. Mayroon na ho itong QR code para traceable din siya. Madali nyong ma-scan kung sino yung importer kung may problema. So, hindi na rin ho basta-basta na fake itong ating ICC stickers. So, yun hong dalawang certification mark na yon ay acceptable sa merkado. So, pwede hong gamitin. Dapat hindi ho nasisita yung mga helmet na may mga ganong certification mark. Maraming salamat po, Director Neil, sa oras niyo po. Maraming salamat din. At mag-ingat ho yung ating mga motorcycle riders sa pagbili ng kanilang helmet. So, tandaan lang ho yung ating paalala na tingnan yung kanilang mga certification marks. At kung merong problema, ay pwede ho silang magreklamo, tumawag ho doon sa aming consumer care hotline, yung 1384. So, yun ho yung hotline ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry, or mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. May Facebook ho yung Bureau of Philippine Standards, DTI Bureau of Philippine Standards. Pwede rin ho kayong magpadala ng mga mensahe, concerns, or inquiries patungkol dun sa helmet kapag kayo ay nagkakaproblema sa kalsada at sa iba pang mga concerns ninyo, ay pwede rin hong sumulat sa Bureau of Philippine Standards. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, sir. O ngayon mga paps, nalaman na natin ang difference between ICC and PS Mark. Ngayon, hindi na tayo mangangamba, lalo-lalo na pagdating sa mga ginagamit nating helmet. Alam na natin kung ano ang legit at matibay at siguradong mapoproteksyonan tayo sa pang-araw-araw natin pagmamotor. Muli, ako po si Michael Buko, nagsasabing, ride safe mga paps!